Guys, may problema ba kayo sa pag-ihi ng pusa nyo? Like, hindi siya makaihi at all, or patak-patak lang, or kulay pink ang ihi niya, at umiiyak siya. Nako, masama yan guys. Panoorin nyo to hanggang huli kasi may tinuro sa akin yung vet namin at baka makatulong sa inyo. At kung ano ang cause, bakit siya hindi makaihi ang mga pusa. Panoorin nyo guys. I'm back guys! Pero bago ang lahat, disclaimer lang ha, hindi po ako veterinaryo. I-share ko lang sa inyo kung ano yung sinabi o shinare nung vet namin doon sa alaga kong pusa. Kasi guys, ganito, kwento ko lang sa inyo para at least magkaroon kayo ng background. Baka sakaling pareho tayo ng pinagdadaanan, not pala ako, pareho yung pusa natin ng pinagdadaanan, so baka makatulong ako sa inyo. Una kasi napansin ko, yung pusa namin is parang umiiyak siya, yung meow siya ng meow, malakas. Tapos, na-notice ko, pabalik-balik siya ng CR. Tapos, ang tagal-tagal niya umupo guys, binabantayan ko yun, no-observe ko lang siya. Binabantayan ko, walang lumalabas na ihi, or meron pala at first, parang patak lang, as in one drop lang, tapos kulay pink. Tapos mamaya tatakbo na naman ng CR, umiiyak na naman, tapos uupo na naman siya ng matagal. Pagtingin ko, wala. Hanggang sa totally walang lumabas. Tapos, nung mga bandang huli na, may lumabas naman konti, kulay pink. Ayun, medyo natakot na ako guys. Ang unang naiisip ko is UTI, urinary tract infection, or mga bladder infection. Ganon ang nasa isip ko. Kasi common naman yan sa atin, di ba guys? Pati tayo is nakaka-experience ng ganon pag hindi tayo makaihi, or hirap tayong umihi, or may parang kulay pink, it means may blood na doon sa ihi. Pareho lang din ng symptoms ng sa cat and dogs. Ito yung cat ko nga, na-experience niya yon. So, ang ginawa ko guys, tawag kagad ko sa vet namin. Ang sabi niya, baka daw meron siyang TI or baka may blockage na doon sa daanan ng ihi niya. Ganon. So, ang sabi niya, dalhin ko nga sa vet. So, andun na nga. Dinala ko siya sa vet guys. Ang sabi ni vet, meron siyang binigay na gamot sa akin. Pero, sabi niya, pag hindi nakuha doon sa gamot na ibibigay niya sa akin is i-x-ray siya or ika-catheter siya para matanggal yung ihi na hindi niya mailabas kasi nga malalason sila pag hindi nakalabas yung ihi na dapat nilang ilabas. Yun ang ikakamatay ng dog or cat, guys. So, medyo delikado yon. Catheter ang makakapag-alis nun para makaihi siya. Tapos, at pag talaga may blockage at hindi niya mailabas, surgery. Ayoko munang mag-jump into conclusion naman guys, no, na ipapasurgery ko kagad siya. So, ang ginawa ni vet, binigyan siya muna ng gamot para doon sa UTI or kung meron man silang mga maliliit na stone doon sa daanan ng ihi nila, sa may urethra nila. I'm not sure kung anong tawag doon kasi sa tao, urethra ang tawag, yung daanan ng ihi. So, baka daw merong mga parang mga buhangin or mga stones na nakabara doon sa labasan ng ihi, kaya hindi makaihi ang cat or dog. So, ang unang ginawa niya, pinrescribe niya muna ako ng medicine, at pag nakuha rito, okay, di ba? Masaya. Pero pag hindi nakuha sa medicine na ito, is talagang i-x-ray na siya at isa-surgery siya. Which is, syempre, mahal ang magpa-surgery ng dogs, guys. Cat. Parang, sabi niya, roughly, mga nasa 10K din ang surgery. Wala pa syempre yung mga gamutan. So, yun. Tinry namin to guys. Kung ano yun, eto, share ko sa inyo. Binigyan siya guys ng MeteoVet tablet. So, yung MeteoVet tablet is 2 times a day siya. So, umaga at gabi mo siya ipapakain sa kanya. Pero tablet pala yun guys. Baka ayaw niyang kainin ng solo tablet lang siya. So, ang instruction ng doctor is dudurugin siya, ilalagay siya sa wet food para ipakain sa kanya. So, morning and night, yun, ginagawa ko, dinudurog ko yung tablet, halo sa food, so pakain sa kanya. Si MeteoVet, ang gamit pa rin dito guys, is paluluwagin niya yung daanan ng ihi para mailabas niya yung ihi. At sumama pati yung mga stones na nandoon. So, papaluwagin daw niya yon, yung daanan ng ihi ng cat. So, ang sumunod na binigay niya is si Nephrotech. Once a day lang pala ito guys. So, tanghali ko siya binibigay. Kasi yung isa, si MeteoVet, morning and evening. Ito naman si Nephrotech, lunchtime naman ko siya ibinibigay sa kanya. Eto, tingnan nyo na lang yung mga picture guys ha, kasi nasa baba yung yung medicine niya, hindi ko na naipakita sa inyo kasi hindi nyo naman makikita rin dito, ang liit-liit niya. So, eto, nilagay ko na lang dito yung
Metiovet and Nephrotech para makita nyo at malaki siya. Si Nephrotech, once a day, every lunch, ganun din. Ilalagay nyo pa rin sa pagkain niya, dudurugin nyo lang, and then ihahalo nyo sa wet food ng cat. So, ayun na nga. At meron po siyang isang vitamins na binigay, si Prefolic C. Ayun, si Prefolic C is 2 ml once a day. So, yun lang. Ay, by the way, gagamutin natin ito, bibigay natin pala sa kanila for 1 to 2 weeks. Parang ito, Metiovet, give 1 tablet twice a day for 1 to 2 weeks. Tapos si Nephrotech, ganun din, 1 to 2 weeks din. Once a day lang naman si Nephrotech. So, yun guys. Natanong ko pala si vet, sabi ko, bakit siya nagkaroon ng UTI, di ba? Lagi naman siyang umiinom ng tubig, malakas naman siyang uminom ng water. Yung access siya sa water is kahit saan meron, di ba? Pero still, nagkaroon siya ng UTI. So, nalaman ko na ang sabi ni vet is sa pagkain pala nila guys. Pag ang cat pala is 1 year old and above na, kailangan ang kapagkain nila is wet food na. Yung mga nasa can na wet siya, ganun ang kakainin nila. Hindi na dapat daw yung mga dry. Kasi kahit na mga maliliit pa na cats, pagka kumakain sila ng mga pellets, ganun, is nakakaano pala yun guys, nakaka-kidney stone, nakaka-bladder stone, or UTI sa mga cat. So, much better daw pag wet food na ang pagkain nila at especially pagka 1 year old and above na ang cat ninyo. Wet food na. Marami naman sa mga Shopee guys, nag-scan ako kanina, nag-try ako. Kasi yung cat ko before is favorite kasi niya yung yung mga pellets kaysa dun sa wet food. So, ngayon, tinanggal ko na talaga totally si pellets. Talagang nag-stick na ako sa wet food. So, marami naman sa Shopee, try nyo. Or sa mga pet shop. Mura lang siya. Si Metiovet is 25 pesos per tablet lang. Si Nephrotech, 20 pesos. Alam nyo, ang galing nga eh. Nag-start kaming maggamot. So, mga 24 hours lang nakita ko yung wiwi niya. Talagang nagfo-flow na yung ihi niya. So, ang galing ng medicine, guys. And we're lucky kasi hindi na kami umabot dun sa sinasabi ni doc na kailangan i-x-ray siya, isi-surgery siya. So, na-less din tayo ng gastos at na-save ko yung fur baby ko, di ba? Pero, guys, pag hindi na talaga umokay sa ganito, is kailangan nyo nang ipa-check up. Then again, hindi po ako veterinaryo. Dalhin nyo sa vet. Yung shinare ko sa inyo is kung ano lang yung binigay o ginawa ng vet sa alaga kong pusa, kaya umokay siya. So, hindi ko sinasabing pag okay sa pusa ko, okay sa kanya, sa inyo, sa pusa ninyo, pero pwede nyo subukan. Hindi lang ako sure guys kung makakabili kayo sa mga pet shop. Pero I'm sure meron naman siguro kasi marami mga pet shop na kumpleto rin naman sila ng panindang medicines, diba? Hindi lang yung mga feeds. Kasi si doc talaga ang nagbigay sa akin ito. Meron kasi silang tinitinda na doon, clinic na, tapos may mga medicine sila. So, try nyo sa mga pet shop, guys. So, yun lang po. Sana nakatulong ako sa inyo in my own little way. Baka sakaling umokay rin yung cat ninyo. Baka sakaling ito rin yung okay sa kanya, try nyo muna. Pero, pag hindi talaga po pwede, hindi talaga umubra, dalhin nyo na sa vet kasi kawawa yung mga baby natin. So, that's it guys. Hanggang sa muli at para sa mga baguhan po sa channel ko or napadaan lang, paki-subscribe na po, paki-click ang subscribe at paki-like na rin po. So, yung mga updated kayo sa susunod na mga videos ko. So, bye! Ciao!